Nagva-vibrate siya, so tawag sa kanya vibrator. Yung mga green-minded dyan, akong ha. Hi guys! Today, ang tatry natin is Artist Wave Auto Makeup Special Edition from IPK and New York. Yun yata yung brand niya, yung IPK and New York. The new vibration unit concept with makeup artist technique created the best skin and makeup. Nakalagay dito sa likod, babasahin ko lang kung ano yung naiintindihan ko ha. Made in Korea. Wala na akong ibang naintindihan kasi lahat Japanese. Bakit parang Japanese? Di ba Japanese characters to? Let's open this. So, ito yung itsura niya. Ito yung pinaka-unit. Battery operated. Ang battery nito is yung battery sa mga toys. Ayan no, yung bilog. Yung bilog na parang yung sa ano. Grabe, tanda ko. Game and watch. Naabutan ko pa yun, Game & Watch. Maliit lang siya, and then merong extra na 4 na, anong tawag dito? Sponge. Then meron siyang cap. Pag tapos mo nang gamitin, ayan. Pwede mo siyang takpan ulit. Okay, try natin i-on ha. Vibrator talaga siya kasi nagva-vibrate eh. Pero pang apply daw siya ng foundation. Oh, doon ka na. Meron siya instructions, pero hindi ko maintindihan. I got this from Yepononi PH. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Kanina ko pa hinahanap kung magkano yung price niya. Hindi ko mahanap sa Facebook nila. Pero, ayan yung itsura. Oh my! Okay, nag-research ako sa YouTube kung paano siya gamitin. May mga nakita akong videos and 2012 pa yung videos na yun. So, ang tagal na pala nito existing. So, mga 5 years na siya. Gusto ko siyang itry kasi malay nyo, diba, mas okay siya kaysa sa brush, sa sponge. Might as well i-record ko na rin yung first time ko siyang gamitin para wala lang. Wala pa akong nilalagay sa aking face. So, maglalagay tayo ng sunblock. Sunblock usually nilalagay ko ngayon dahil summer. Hindi lang dahil summer, parang moisturizer ko na rin siya. So, talagang sinasanay ko na yung sarili ko na sunblock before ako mag-apply ng makeup. So, I'm using yung Hamilton na I got from Dermadent. Ang foundation na gagamitin ko is yung Holika Water Drop Tinted Foundation and ang shade ko is 05 Tan. Na-try ko na to guys ha. Hindi ko pa siya na-feature and this is my first time na i-feature siya kasi nagustuhan ko. It's matte and it's pretty long lasting and first time kong mag-try ng foundation na ganito. Ayan o, meron siyang dropper. May button siya dun sa taas and it's okay siya para sa akin. Maganda yung kanyang coverage. Based sa mga nakita kong videos, nilagay nila yung foundation dito sa sponge. Ayan. And then, saka ko ngayon siya yun. Na-absorb na siya ng sponge. Parang alam niyo yung bungo ko. Parang nakakakiliti. Parang medyo may streak. Okay lang ba ganyan ko? Isa pa lang masasabi ko, it feels good habang nagla-apply ako ng foundation. Okay, so hintayin lang muna natin siya mag-set. Matagal kasi mag-set tong foundation na to eh. So, nag-set na siya. I would say, okay naman yung pagkaka-apply. Sa umpisa parang meron siyang streaks sa kanya. Pero pag nag-set na yung foundation, siguro sa foundation lang. After mag-set ng foundation, nawawala naman siya. Ang hirap i-compare eh. Kasi I think kailangan kong maglagay, try kong mag-beauty blender dito sa kabila para ma-compare ko kung may difference talaga. Pero I have to say, masarap yung feeling. Kasi parang minamassage din niya yung face ko eh. Ito na yung pinakamalaking sponge na gagamitin ko ever sa aking face. This is from Miss Bella. Okay itong sponge na to para sa mga malalaki ang mukha talaga, no? Para sa akin. Eh, mas mabilis pa yung pag-apply ko sa ganito eh. Oh, parang mas gusto. Tapos, konti lang yung nagamit ko na foundation. Alam nyo guys, para sa akin, mas okay pa yung sponge ang gamitin.
Tingnan nyo, mas naayos ko, mas maganda yung finish niya ngayon. Parang mas lalong na-diffuse or nakalat yung foundation. Unlike kanina, parang medyo hindi smooth. Tingnan yung sa face ko. Tsaka mas makokontrol mo siya, para sa akin ha. Parang mas nakokontrol ko yung blend ng foundation. Unlike sa aasa ka dun sa vibrator. Vibrator na talaga tawag ko sa kanya, diba? Mas maganda pa rin talaga yung blender. 2 pump lang yung nilagay ko. Yung isang pump kanina, okay na siya para sa kalahating side ng face ko. Nag-pump ako ulit para malagyan ko yung aking neck. Diba nakailang pump ako dun sa IPKN New York vibrator. Hindi ko alam kung ano itatawag ko. I'm sorry. Pero mas maganda pa rin talaga ang finish para sa akin nung sponge. Parang walang naitulong yung vibration para maganda yung application talaga ng foundation. Para sa akin ha, although may kasama na siyang mga extra na sponge, ang hirap pa rin niyang gamitin kasi hindi mo mahuhugasan yung sponge eh. Unlike sa ganitong sponge, pwede mong ihugasan, diba? Under running water, ganun-ganun mo lang, piga-pigain mo, sabunan mo if you have to. Ito kasi hindi mo siya mapipiga kasi matigas yung nasa likod na part niya. Pag binasa, ganun-ganun mo lang. Ganun lang yung gagawin mo para matanggal yung excess ng water. Pag naubusan ka ng ganito, bibili ka na naman ng bago. Tapos battery operated pa. Pag nalobat, diba, bibili ka pa ng battery. Okay. So, para sa akin, this one, parang okay lang kahit wala siya. Pwede na ako sa brush or pwede na ako sa sponge. Hindi ko pa rin maisip ko anong pinaka-purpose niya. Parang ano yung naitulong niya. Parang ganun. For sure, medyo mahal yan compared sa sponges and brushes, diba? So, para sa akin, guys, yun yung aking thoughts dito sa foundation vibrator. Artist Wave Auto Makeup. Ayan. Okay, so yun lang, guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to at kahit papano, eh, meron kayong nakuhang, parang wala naman naitulong tong video na to, pero sana nag-enjoy kayo, guys. Pero siguro, sa mga interested din, sa mga nag-iisip or nagdududa rin kung ano bang naitutulong nitong mga ganitong klaseng pang-apply ng foundation. So, para sa akin, okay lang kahit wala yan. Kung gusto nyo pa ng maraming mga ganito, kasi may mga naisip ako mga foundation hacks, lalo na sa mga oily skin. Maraming salamat sa panonood. If you haven't subscribed yet, mag-subscribe na kayo. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!